Why is the scripture unique? Sa tingin nyo, bakit ito ay sa lahat ng aklat, baka sa lahat ng kasulatan, ito ang pinakakakaiba sa lahat. Ang Bible natin, kakaiba sa lahat dahil sa unang reason, ito. Because of its divine authorship. Or because of its divine origin. So, doon nagkaiba sa lahat dahil itong scripture natin, meron tayo yung Biblia, kaya ito iba sa lahat ng kasulatan sapagkat ang may akda nito ay banal. Sapagkat ang pinanggalingan ng Biblia ay banal. Okay, basahin natin. Sabi dito sa A. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi ko sa English Standard Version, all scripture is breathed out by God. Grabe yung terminology na ginamit, breathed out by God. Diba sa Bible, sino ho ang kaisa-isang nilalang ng Diyos na hilingan niya? Diba ho tayo? At nagkaroon ng buhay. At ang Biblia ay ganun din ang ginawa ng Diyos. Kaya ang Biblia ay buhay dahil ito'y galing sa hininga ng Diyos. Amen? Yun ang version ng ESV. Pero sa version ng NASB, sabi dito, all scripture is inspired by God. So yun ho, ang Tagalog na inspired ay kinasihan. Parang ang lalim ng word na kinasihan. Pinag-aaralan ko, sabi ko na yung salitang kinasihan. Pag sinabi yung kinasihan, kapag sinasabi ng mga tao na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos, tinutukoy nito ang katotohanan ng Diyos ang gumabay sa mga taong sumulat sa mga kasulatan niya. Yung mga tao pala na nagsusulat, di ba may mga pilosopo, yung Biblia ninyo, bakit kayo naniniwala sa Biblia ninyo? Tao lang ang sumulat yan. Yes. Wala naman nakipag-argue sa kanila na hindi tao. Pero ang pinaka-root, ang pinakamalalim na sikreto kung bakit natin pinaniniwalaan ng Biblia at tayo ho'y nananampalataya dito, hindi ho dahil tao ang sumulat, kundi doon sa nag-utos doon sa tao. Amen, no? Inspired by God. Kaya mo bang isulat ang buong Biblia? Alam nyo, ang Biblia 66 books. Ang author ng Bible is around 40 to 42 na tao. Pero pare-pareho ng idea patungkol sa Diyos. Isipin nyo kung gaano katalino ang Diyos. Kung ang Biblia ay magkakaaway ang author, paano naging isa? Mula Genesis hanggang Revelation, hindi sila nagsali-saliwa, hindi sila nag-aaway, hindi sila nagsalungatan na hindi si Yahweh ang Diyos. Halimbawa, sa Genesis, ang Diyos ay si Yahweh. Pagdating sa Revelation, si Jesus na lang. So, hindi yung ganun. Patuloy na pinakita kung paano mo yung 66 books ay mayroong unity pagdating sa Diyos. Okay? Bakit po? Balikan ko lang. Ang sumulat ng Biblia ay mga taong kinasihan, meaning to say, sinamahan ng Diyos. Ang pasensya na po kayo hindi ko i-discourage. Pero sa panahon natin ngayon, marami ang tawag ko, nagre-revise. Ito nakakatakot sa panahon natin ngayon. Ang Biblia ngayon ay napakarami na ng version. So, balikan ko lang sabi dito, okay, kaya't ang kanilang mga isinulat ay ang mismong salita ng Diyos. Sa konteksto ng kasulatan, ang ibig sabihin ng kinasihan ay hinihingan ng Diyos. So, medyo malalim yung salitang breathed out by God. Pero mas pinalinaw natin, nung translate natin yung word na ito sa pamamagitan ng word na kinasihan, marami yung mga sumulat nito na hindi yung pare-pareho ng katungkulan sa buhay, katayuan sa buhay, pero naging patas sila o pantay-pantay sila nung kinasihan sila ng Diyos. Dahil sa Diyos, sila ho'y nakapagsulat ng napaka-powerful na mensahe. Yan ho ang unang reason kung bakit unique ho ang Biblia, dahil ito ang may akda po nito ay hindi tao, kundi ang may akda po ng Biblia ay Diyos. Kaya ho napaka-powerful nito. Isa ho nakakalungkot na balita, Diyos ang may akda, pero marami ang ayaw pagbasa ng Biblia. Tama? Si Lord ang author nito. Dapat, di ba? Sa bagay, pag dinignan nyo naman, bestseller pa rin ang Bible sa buong mundo. Bestseller. Pero ang tanong, binabasa ba? Tama? Binabasa ba? Yun ang aking tanong. Sabi dito, balikan ko lang, si Lord ang may akda ng Biblia na dapat ay excited tayong basahin dahil hindi lang basta ito sikat. Hindi lang basta siya kilala. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Sikat. So dapat excited tayong basahin ng Biblia dahil ang may akda nito ay kakaiba. Amen. Pangalawang reason kung bakit unique ang Biblia, ito. Pangalawa, because of its ultimate authority. Libro lang ito,
libro lang ang nakikita natin, pero nakita natin kanina, ay ang authorship pala nito ay si God. So hindi lang siya naging basta na lang libro. Ito ay naging divine. Ito ay naging banal. Pangalawa, ang sabi dito ho, na reason, ito ho ay dahil sa kanyang ultimate authority. Tandaan nyo ho, maski presidente, alam nyo ba pinapatong ng presidente ang kamay niya dito? Bakit po? Pagpapakilala na ito pa rin na mas mataas. Sa lahat ng authority, ito pa rin na mas mataas. Kaya ho, unique ang Biblia because of its ultimate authority. 2 Timothy chapter 3 verse 16b. At kapag-ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Okay? Sabi dito sa English, and profitable for teaching, for reproof, or for correction, and for training in righteousness. So, pagdating sa doktrina, syempre ito ang ating magiging basihan. Tandaan nyo ho, kung nag-aaral ang isang simbahan o ang isang relihiyon, tapos out, wala ho dito, malabo yung kanilang doktrina. Pero kung ang doktrina ho na inaaral ay nakapaloob dito at malinaw na dito kinuha, yung pong doktrina na yun ay hindi lang siya magiging ho matibay, kundi magiging powerful ang doktrina yun. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo ho, may authority kasi dyan. Okay? So, balikan natin ho, isa-isay natin sa pagtuturo ng katotohanan. Alam niyo po bang absolute? Pag sinabing absolute, ano ibig sabihin ng salitang absolute? Walang mali, perfecto. So ang salita ng Diyos ay walang mali, perfecto, kaya siya ang pinaka-the best pagkuhanan ng katotohanan. At ang katotohanan na ito ay siya yung magpapalaya sa atin. So ano ngayon ang binabasa nyo sa Bible? Nasaan na kayong page o nasaan na kayong book sa Bible? Pag may nabasa kayong katotohanan dyan, kapatid, hindi yan kailanman mababago. Kasi siya yung source ng katotohanan, ang Bible. Ngayon kung lilipat ka, kung ikukumpara mo sa iba na may katotohanan din sinasabi, kapatid, ang kaibahan ng dalawa, pareho silang truth, pero yung Bible, absolute siya. Okay? Kasi maaari nabasa mo, Pastor, may binasa ako na ng Quran, o nabasa ko yung libro ng mga Muslim. May truth din naman sila. Ayun nga, sasabihin ko sa inyo, pareho truth ang sinasabi, pero ito absolute. Hindi siya corrupted, hindi siya kailanman makukorrupt. Dahil balikan ko lang sa una, ang author dito ay Diyos. Pangalawa, sabi dito sa pagsaway sa kamalian. Dati, alam ko na, preach ko na to, at babalikan ko sa oras na ito, sa mga magulang, pwede nyo gamitan na ang mga anak nyo ng Bible. Mas powerful po pag ginamitan nyo sila ng Bible, dahil una, yung authority mo, mas matindi yung authority na may dadagdag. Authority ng Diyos ang mga banggit ko. Amen po. Kaya lang ho, syempre, parang ang dating yan, parang matatakot ka naman kasi baka mamanipula mo yung anak mo. Depende siguro sa pag-deliver. Tama? So yun ang tama ho. Ituro natin ho ang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain at pagsaway sa kamalian. Sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Andito na ho lahat nakasalalay sa Biblia. Kaya ho unique ang Biblia. Then, ang kahuli-huli ang points natin, bakit unique ang Biblia, ito na yung result niyan. Last, because of its great impact. Yan. Alam niyo ba ang Biblia kaya magbago ng buhay ng isang tao? Amen ba? Amen. Yung mga taong nagbabasa, katulad ng sinabi kanina sa unang verse, yung mga taong nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ho mababago ang buhay. Sino mababago ang buhay? Yung nagsasagawa nito. Amen, no? So nagkakaroon lang pala ng power ang Biblia, ng impact ang Bible, the moment na binasa mo, the moment na pinakinggan mo, at the moment na in-apply mo. Amen, no? Kaya ho napakabisa at napakaganda ho sa church natin, kada dulo ho may application. Okay? Tignan natin ang sabi dito. Sa pangalawang Timoteo chapter 3:17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Andito na lahat. So nakita natin kanina, kung halimbawa gusto mo maglingkod sa Panginoon, ito ang kailangan mo. Andito na lahat nakasalalay at andito na makikita mo lahat ang kailangan mo. Pero syempre, habang ikaw ay nag-aaral, habang kinikilala mo ang Diyos na may author ng Biblia, syempre marami kang tatamaan sa sarili mo. Maraming aayusin, maraming babaguhin, marami kang muna maririnig dyan na masasakit na salita sa Biblia, pero once na in-accept mo
na tama ang Biblia at mali ka o mali ako, doon pa lang magkakaroon ng pagbabago. Magsisimula ang pagbabago once na in-accept natin nagkakamali tayo. Amen po ba? Okay, that the man of God may be complete, equipped for every good work. The Bible provides everything needed for spiritual maturity and service, making believers fully prepared. So, andito na. So, ang Bible ho, ang pinaka-great. Mayroon kang great na resources at ito ang magkukos sa atin para ho tayo maging ganap at maging prepared sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakalungkot lang na kahit nasa Bible na lahat ng dapat ituro ng mga mangangaral, marami pa rin dinadagdagan ito ng kanilang sariling idea. Parang nakulangan pa sila. Okay, alam natin yung nangyari sa Davao. Talagang parang dinagdagan talaga niya. Parang hindi siya na-satisfy na pinipreach niya si Jesus. Ang ginawa niya, i-preach niya lang ang sarili niya. Doon siya na-satisfy. Alam niyo, nakakatakot yun. Preach ka ng preach. Kaya lang, ang problema sa kanya, yung kongregasyon niya, amen naman ang amen. Meaning, okay, may nag-agree. Sa atin yung conclusion, bago ako matapos, ito ang sabi dito, the scripture is unique because of its divine authorship. So, babalikan lang natin yung tatlo, ultimate authority and great impact. Siguro naman matatandaan nyo ito pag uwitin nyo. Kaya pagka mayroon sa inyo kung nagtanong, bakit kaya kakaiba ang Biblia? May tatlo kayo may sasagot. Dahil ang Biblia ay Diyos ang may akda, dahil ang Biblia may ultimate na authority yan, at dahil ang Biblia may great na impact, binabago at inaayos ng Biblia ang buhay ng isang tao na nag-a-apply ng kanyang sinabi. Okay po? So ito ho, makapangyarihan to, pero ang problema, yung kapangyarihan nito ay nababaliwala once na hindi mo natin pre-practice. Kaya ho, sabi dito sa application, let us honor and value our God's Word. Okay, mag-uusapan na natin baliwalain. Isama nyo lagi naman to sa inyong araw-araw mo na routine. Nagbabasa pa po ba kayo ng Bible? Parang hindi na yun, nakangiti na lang. Basa-basa din po ng Bible. Hindi yung pag may time. Lagyan nyo ng time. Kaya kay Lord yun maglilingkod lang ako kay Lord pag may time. Pag may available, hindi pwede yun. Ano po bang ikaw ang gagawa nun? Pastor, magpapagamit ako kay Lord pag ako po ay available. Teka, kailan ba magiging available ang tao? Pag nagpasya na siya. Tama? Let us honor and value our God's Word. I-honor naman natin to. Lagyan natin siya ng values. Pangalawang application natin, let us put this into practice as believers. Yun ang pinakawag natin kakalimutan. Pag may nabasa ka dito na principle sa Biblia, na alam mo para sa ating mga believers, then tumayo ka doon. Tayuan mo at panindigan ka na ito ang sinabi ng Biblia, ito ang mangyayari, ito ang dapat mong tayuan. At ang sabi dito dito tayo magtatapos, allow it to transform our lives so that we can be complete and ready to do good. Yan ho ang tapos natin. So ang Biblia ho ay hayaan natin ho mag-manifest sa ating buhay. Una kasi mangyayari pag binasa natin ang Biblia, yan ho ay papasok sa ating puso. Magkakaroon ho yan ng impact sa ating isip. At hayaan ho natin na mag-transform, magbago ng ating isip, magbago ng ating puso, at hanggang sa dumating yung word na nung unang preaching natin, magkaroon tayo ng bagong puso at bagong espiritu. So sa pinakamasarap na magkaroon ngayong taong ito, yung espiritong bago at pusong bago. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas. Yan po ang kaibahan, the uniqueness of the Scripture. Sa Diyos po ang papuri.